Magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat. So nandito na naman po tayong bumabalik with another video acquired and upgrade sa client natin na si Sir Victor Corpus. Sir, finally nag-arrive na po yung unit nyo. So lahat ng ito po is i-apps po natin, sir. So, kaya excited na po ako kasi ilang araw na din na-delay yung pagdating sa warehouse yung unit ni sir. So, out of the box is naka-intact po lahat. So, yung upgrade ni sir is yung V-Tring na return tip na lighten na metal ladder. Pasensya na po. May nagbebenta ng tao dito sa amin. So, tsaka 6 holes na aluminum piston head with bearing with 3 inclusion na din po na green o-ring, upgraded green o-ring. So, M95 spring and then hop up na riser nylon. So, nag-promise ako kay sir na dadagdagan ko yung free gel balls. No, ito. Sir, ito po, dalawa na po yan sir, marami na po yan. So, alright guys, without further ado, intro please. Hello guys, so ito yung unit ni Sir Victor. So, babaklasin muna natin to sa guys and then right away na agad tayo sa internals niya guys para mabilis po yung video natin. Thank you. Hello guys, good day po sa lahat. So ito, nabaklas na po natin yung spring ni Sir. So this is the stock spring po na M60. Then here's our M95 spring po. So malaki yung kaibahan niya guys, no? Kasi yung M95 spring is marami siyang ikot tsaka makunat din siya. This is the safest spring po guys if you want to upgrade your unit. Kasi kapag 100M kasi medyo makunat na yon and it can compromise your gearbox po. So we all know that most of the problem po ngayon as of now is may nakikita po tayo na nababasag po yung gearbox po ng AR16 dahil po sa makunat na gears and I'm sorry, makunat na spring tsaka yung pagka-install po mismo ng spring. Kasi gumagalaw kasi ito sa loob. So nagaganon siya guys. May nakita kasi ako sa yung pag-check ko sa SLR na Bohan V2 or di kay yung FJS na M4, yung last time na na-upgrade ko sa customer ko. Yung buttstock niya kasi is hanggang dito yung screw niya. So kaya stable yung yung spring, hindi nagaganon, hindi gumagalaw. Kaya the best thing guys na if in case kung gusto niyo pong mag-upgrade ng durable at hindi gumagalaw yung spring guide mo, papalitan niyo po yung nandito guys, oh. Yan, I'm sorry, nagalaw. Papalitan niyo yung bolt na nasa ilalim. Ito. Yan. Hanap kayo ng same size, same diameter, pero yung length niya po is habaan niyo po ng konti. Kasi para at least sa pag-ikot niyo po dito sa loob is tatama po siya dito. Kasi naka-screw yan eh, you know. May groove yan sa loob. Kaya ina-advise ko sa mga kung lang guys, kung plano niyo mag-upgrade ng M100 or M10 na spring, I advise po na papalitan niyo po yung yung bolt dito na mataas na it can support the spring guide. So okay lang po ito, M95, hindi naman to delikado kapag nasalpak lang po siya ng maayos. That's why I advise po na if in case kung gusto niyo po mag-upgrade ng mataas-taas na spring, so bibili po kayo ng bolt na aabot siya dito para maikot siya dito sa loob, para may support din siya. Alright, yun lang po.
So, ito guys, later na natin to i-install kasi papalitan po natin yung mga importanteng parts kasi ito yung in-advise ko sa customer natin na V3 wide tsaka lighten na metal ladder and piston body tsaka yung durable din na 6 holes with green o-ring tsaka with bearings na din siya kasi shock absorber to guys kapag tumatama to mismo sa may cylinder head, hindi siya aluminum to aluminum. Ay hindi siya directly hit mismo sa may bearing siya, may shock absorber siya. So hindi siya basta-basta masisira. Kasi yung issue ngayon ng AR16 is may problema siya guys kapag stock yung gagamitin nyo na nababali kasi to yung stock we considered it as nylon pa din kasi. So that's why I advise po na kapag mag-upgrade kayong spring, papalitan nyo po yung at least yung metal ladder tapos yung piston head. Alright? So guys, babaklasin na muna natin to siya guys para at least mapalitan na po natin ng upgraded at durable na parts. Hello guys, natanggal na natin yung natanggal na natin yung cylinder at mga other parts. So ito yung kinagandahan guys. Ito is naka green o-ring siya pero hindi siya upgraded guys. Di siya katulad ng upgraded na green o-ring. Kasi itong size na to is 22.2.4 yung usually stock ng mga gel blaster ngayon. So ito yung isasalpak natin 24.2.4 na green o-ring. Kasi ito, pansin nyo guys, malaki yung gap niya. Ito is wala. Meron naman siyang gap, pero di siya katulad nito na maluwang siya. Yun, oh. Mas wide siya compared sa stock. So since di na natin to gagamitin, isa-set aside na natin to kasi papadala din natin to sa customer natin. So salpak na po tayo ng bagong parts. Ito. I-install na natin to siya guys para at least hindi naman po mahaba yung video natin. So madali lang po itong tanggalin guys. Ito, screw nyo lang po sa bandang ilalim. Tapos make sure nyo po na wag nyo pong iwala yung mga parts na nandito. Kasi kapag kulang yan, hindi yan tugma mismo sa specifications ng unit. I mean, specifications mismo ng parts na gusto natin i-achieve na magka-shock absorber siya. Kasi ito, medyo delikado kasi ito kapag hindi nyo masalpak ng maayos. So, madali lang po ito i-install kasi isasalpak lang po dito sa loob. Pero, tatanggalin nyo muna to guys. Make sure lang po na yung tip po mismo ng bolt is ma-reach niya po yung dito sa may taas. Papakita ko po kung paano siya gawin. So right guys, ito yung mini-min ko sa inyo. At least yung tip po ng bolt is nakakita po mismo or nakalabas. Kasi ito po yung isasalpak natin. Ikot nyo lang po. Ganun nyo lang guys. Tapos i-tighten nyo po guys ha. Just to make sure na hindi po siya basta-basta natatanggal. At least huwag nyo pong isagad po totally. Ayun, goods na po siya guys. So lalagyan muna natin siya ng grease para at least smooth po yung loob niya. Alright, so nakabalik na tayo. Sasalpak na natin to siya guys kasi nalagyan na natin siya ng grease. Huwag nyo lang po i-over grease guys. Okay na po yan. So ito po yung mini-min ko sa inyo na air compression. Maganda po yung air compression niya guys. So checking. Yun. So next time po, kapag nag-upgrade po kayo, okay lang po kahit ito. Huwag nyo nang palitan. Kasi mostly kasi na mga cylinder head ngayon is short po yung tip niya mismo dito sa may air nozzle niya. So I mean nozzle guide. This is we called nozzle guide po sa guys kasi ito yung nozzle.
So, kapag magpapalit po kayo, okay na po. Kahit ito lang nozzle head lang yung papalitan nyo. Kasi hindi to naka-green O-ring eh. Ito, maganda yung air compression niya. Yan. Pero once we put this air nozzle, is medyo may air po siya na lalabas. Rinig nyo guys. Pero okay lang po yun. May slight lang po siya, may slight difference lang po siya compared to the upgraded one, kasi yung upgraded one is may double O-ring na siya dito. Ito is wala. So goods naman po ito, wala naman pong problema. Yan. Kasi nag-acquire si customer sa akin, wala kasi akong extra nga air nozzle, kaya wala akong maisasalpak sa kanya. Ito lang yung meron ako. Yung V3 na metal ladder na may return tip, tapos yung niya, piston head. So goods na po ito guys, isasalpak na lang po natin siya para at least malagyan na po natin siya ng spring at hop up. Alright, I'll get back to you guys. Alright guys, we're about to install the blowback mechanism of the unit of AR16. So we already placed the bolts in the lower part po. Kasi we don't need to tighten it up first. Kasi maglalagay pa po tayo ng spring dito sa loob. So we need to put the other bolts like dito. Kasi magsusupport po itong spring tsaka yung metal stick. So at least lang guys, magbigay lang po kayo ng konting allowance, hindi totally yung pagka-higpit. So madali lang po ito i-install guys. Yun lang. Igaganon nyo lang po. Kasi ito po yung exact position niya. So para mapasok nyo po siya guys, is kailangan nyo po hawakan yung tip dito sa may upper part, and then pull nyo lang po yung spring. Tapos isasalpak nyo po dito sa may butas sa may bandang baba. Tapos ganun lang po. Yan lang po kasimple. And make sure pala guys na i-pull nyo ito, yung blowback. Tapos salpak nyo lang po. Yun. Okay na po siya. So tapos after po nun is hilahin nyo po yung spring para hindi po siya pasok mismo sa loob. Sorry, pag hindi nakita, yun. Yan. Goods na po yan. So, next thing na gagawin natin is ilalak na po natin yung bolt dito. Kasi may bolt po yan sa taas. Para ma-hold niya po at hindi po siya kakalas. Yun. Hindi lang po totally na guys, na higpit. Kasi 2 bolts naman yan. Goods naman po yan. Yun. Alright, goods na po siya. So, yung kinagandahan kasi nito guys, yung mga bagong labas na blowback ng AR16 is meron na po siyang support dito. Ito guys, meron kayong nakita nyo parang plastic. Ito. Yan. Kapag kasi wala yan, metal to metal yung contacts niya. Yung other kasi na AR16 ng blowback niya is dito mapupunit yan. Kahit bakal yan, mapupunit yan dito. Nagmamarka yan. Kaya hindi na ito hindi na to makapag-lock dito mismo sa may mechanism niya. Ito. Sa may sa may ngipin. Naglulus kasi to kahit bakal to sa guys. Kaya nilalagyan nila ng plastic or rubber or yung mga other na mga AR16 na in-upgrade ko, nilagyan ko ng stick glue para hindi siya mag-contact ng metal to metal. Iwas na din aberya sa unit. Kasi maganda to eh. Maganda yung yung aesthetics niya. Kasi metal.
Medyo maingay lang talaga siya, guys. Yung iba naman is tinatanggal nila to. Kaya, depende na din yan sa inyo, guys. Yan. Alright? So, okay na po. Nasalpak na po natin yung piston head. Tsaka yung piston body niya at metal ladder. So, next naman i-install natin is yung spring na M95. So, makikita nyo po yung result mamaya. Before and after. So, ito yung ipapalit natin. So, salpak nyo lang po siya, guys. Yung pag-install ko ng spring, guys, is yung malalaki yung allowance na paikot is dito ko nilalagay. Tapos, yung mga maliliit na ikot is dito ko siya. Ginagawa ko siyang base. Ito yung base niya mismo. So, installing the spring. Alalay lang po, guys, kasi yung spring kasi natin is makunat-kunat. Makailang na ako, pag install ko nito, nabalikan ako, may kasakitan din siya, guys, promise. Hindi biro mag-install ng spring. Mahirap din. Alright, di ko na lang pinakita, guys, kasi mahirap kapag may camera. So, ito yung, ito yung spring na na-install ko na sa loob. Yun. Saka ito yung stock. Yan, yung 60. So, tapos po nun is hihigpitan na po natin dito sa may lower part. Left side corner. Tapos, dito sa may right side corner naman po. So, ito, guys. Goods na po siya. So, i-install na po natin para at least yung hop-up naman yung i-install natin. Tsaka may nag-request din si customer na additional na purchase niya. Nag-install din siya nagbili din siya ng sa atin, ng 14 reverse thread na Spitfire Glow na black water. Alright, guys, we are about to install the split gearbox, the upper casing po ng gearbox po ng AR16. To put inside is make sure po na i-press nyo po, guys, dito sa may bandang ilalim. Make sure po na mapasok nyo po yung nozzle, guys, ha. Tapos, yun lang po. Pasok nyo lang po, guys. Yan. Okay na po yan. Tapos, kapag may movement na po sa loob, katulad nito, goods na po yan. Goods na po yan. Yan. Alright. So, try po natin kung gumana po siya. Yun. Goods po. Alright, so i-install na po natin yung niya, guys. I-install na po natin yung the receiver and then the body. Pero, guys, nakabalik na po tayo. So tuturuan ko po kayo kung paano po magkabit ng receiver ng body ng split gearbox ng AR16. Kasi mostly po kasi na nakikita ko sa mga nagpa-upgrade sa akin na mga AR16 tsaka yung mga split gearbox na mga unit like Bohan, mga SLR na mga units, nakikita ko po kasi is meron na mga punit-punit yung mga gilid dito. Most especially po ito po kasi yung natatamaan po ng metal guide kapag nasalpak nyo po. So yung the best way po na gagamitin ko, yung para sa akin lang, guys, hindi ko naman po sinasabi na exact po. Pero yun po kasi yung nakasanayan ko. And then, so far, na-apply ko naman po successfully kapag na-install ko po ito, is make sure po na yung gears nyo, ito, this is what I mean po, ito yung parang ngipin. Ito po yung humihila ng ito po yung humihila ng tappet plate. So, dapat po nakalagay po siya sa at least naka 12 PM. So, yung ginagawa ko lang po nito, guys, is iniikot po siya. So, don't worry, guys, kapag inikot nyo to. Kasi nagre-restart po kasi yung program po ng unit sa gears. So, kahit na anong place nyo po sa, kahit anong place nyo po sa gears po, bumabalik po siya sa kanyang dating posisyon, which is naka 9 or 10 PM. So, ito po, guys, kapag successful nyo na po na naikot yung gears, is ito po yung uunahin nyo dito po banda. Yan, meron po kayong nakikita niya parang allowance. Ito po, yan po yung kabitan ng bakal. Ito po, yan, ito na bakal. Pasensya na po sa ko.
naghahanap buhay. So, sinasalpak ko lang po ito una. Tapos, make sure po na mapasok niyo po yung bulge na bakal dito. Dito po mismo sa may inner. Yan. Tapos, alalay lang po kayo sa pagtulak dito, guys, ha. Yan. So, ito na po siya yung posisyon niya. Ito po yung minimin ko sa inyo. Yan. Kapag ganyan po kasi yung posisyon, at least yung tappet po, natutulak po siya papunta dito. So, syempre, before that, is alalay nyo po, dapat papasok nyo po yung plastic dito sa may gilid, tapos yung plastic po dito sa may gilid din po. Mismo po kasi kapag nagsalpa ka, yung iba is dito po kasi siya nasasagi, kaya hindi siya maklose ng maayos. Dapat maklose po siya, dapat mapasok po siya, kasi meron po siyang ano dito, yung parang housing po ng plastic dito sa may gilid. Nakaganon po kasi siya eh, yan po, may gap. So kapag salpak nyo na po guys, sabay nyo po tulak yung gearbox sa may upper. Tapos, alalay lang po, dahan-dahan lang po ng pagka-ano guys, ng pagka-install. Dahan-dahan lang po. Make sure po na mapasok po yung plastic guys ha. Yung dalawang plastic po sa gilid. Tapos, salpak nyo lang po agad. Hawakan nyo po dito guys ha. Tapos, tulak. Yun lang po. So, wala na po tayo nakikita na gap. So, hindi na po madadamage yung inner na plastic nyo kasi diretso na po siya salpak. Yan. Tapos, tatagos na po yan sa may bandang likod. Tulak natin guys ha. Once we already installed, ito na po yung forma niya. Yun. And then, just to make sure na sasagad talaga siya sa may bandang ilalim is maglagay po kayo ng basahan. Tapos, place nyo po dito para hindi po yung madamage yung yung metal. Pukpok nyo lang po ng dahan-dahan. Alright. So, ito po. Nasalpak na po siya. Tapos, ito na po yung head niya. Alright. Sana po ay natulungan ko po kayo. Tapos, salpak na din po natin yung other na support po na metal. Dito po sa may bandang yung frontal face niya. So, isasalpak na po natin yung guys. Isasalpak na din natin yung bolt niya. Ito. So, papalitan po natin ng hexagonal screw na fit po sa kanya. Yun. Alright. So, goods na po tayo sa internals, guys. Nasalpak na po natin siya ng maayos. Yun. So, yung aabalahin na lang natin is yung hop up ng client natin. Though, yung unit po is may built-in hop up na po siya. So, we don't need this one guys, itong tip. Di na po natin yan kailangan. Kasi po, kapag gagamit kasi tayo nito, yung tip po kasi ng AR-16 is nung inner barrel is hindi po siya tatagos dito kasi makapal po yung bakal niya dito. So, ito lang po yung gagamitin natin guys. Yan. Though meron na po siyang built-in hop up, pero mas maganda kasi itong nylon hop up guys kasi matutunon nyo siya. Kalaunan kasi nito, yung rubber hop up, kapag parati nyo pong ginagamit, nadadamage po kasi yan. Titigas yan guys. Mapupunit yan in the long run. Ito po is hindi po siya mapupunit. Diretso lang po siya. Itutonyo nyo po dito sa may bandang taas kung ano po yung desired na tapon nyo sa bala. So, babalikan ko lang po kayo guys. I-install ko lang po yung hop up. Alright?
So right guys, here's the hop up that we installed to our customer na si Sir Victor. So hihintayin na lang natin siya guys na mag-dry kasi nilagyan po natin siya ng glue. Kasi yung ano niya, yung outer barrel niya, yung inner barrel niya is may cutout kasi. So nilagyan natin yung sa may lower part. So hihintayin na lang po natin na mag-dry tapos itotono na po natin for better accuracy. Alright guys, nandito na tayo sa labas. Ito na yung unit ni Sir Victor. Test fire na po tayo guys for accuracy test. Test fire, full auto. Ganda na yung tapon niya guys, oh. With hop up na to sa guys. Alright, thank you so much. Test fire sa unit ni Sir Victor na stock. Firing. Alright, single shot. 169, 152, 137. Grabe, ang baba ngayon ng Air 60 na bago guys. 154, 148. Alright, yun lang po. Boss, may hapon, MK8, AR-16, Bohan, 80% metal, test fire, single shot. Single shot. Patan ang talaga, unit with patan. Klaro? Opo. 316, 326, 328, 325, 335, 324, 339. Nag-good boss, pwedeng halimaw. Worth it kay boss. Wala, sakit na. 338. 327. Salamat kay boss. Hello sir, magandang araw. Tuturuan ko po kayo sir kung paano po ito i-activate. So, ito po yung sa charging niya sir. Ito po yung port po mismo. Naka-type C. Tapos, para po ma-on siya sir, is for charging pala. Tatanggalin nyo po muna ito mismo sir. Yan. Kasi kung mahaba po yung charger nyo, pwede nyo po isasalpak agad. Pero kung short naman po yung tip ng type C nyo, is babaklasin nyo po ito sir. Tapos meron po kayo nakita na bulge. Ito po sir. Dito nyo lang po ipipress. Pwede nyo po, kung mataas po yung kuko nyo, pwede nyo pong abutin. Pero ako di ko po kasi abot. Short kasi yung ano ko, kuko ko. So, pwede nyo po i-press dito. Long press lang po, sir. Kapag na long press nyo po yan, yung automatic po na color nyan is multicolor. So, long press po natin, sir. Yun, nag-color na po siya. So, kung gusto nyo po napalitan ng iba't ibang color, i-press nyo lang po isa-isa. Kung gusto nyo po ng ano po, kulay, blue or green, red, or di kaya ano-anong color sir. Meron po tayong orange dito para realistic. Yun po. Ito po yung firing niya sir. Yan. Hindi po makikita sir kasi yung frame rate ng cellphone is hindi po niya kaya yung mabilis na ilaw. Goods na po yan sir. Para na po yung laser pag lumabas yung mga bala. Alright? So, di po kayo mag-worry nito sir na hindi nyo po i-off kasi mag-automatic off po siya. Hihintayin nyo lang po or i-set aside nyo lang po ito sir. Mag-off po siya eventually. So, kung gusto nyo na po na gusto na i-off, long press nyo lang po ulit ito. Yun. Means off na po siya. Wala na po siyang ilaw. Alright? Yun lang po sir. Maraming salamat po. At ipapadala ko na po ito ngayong hapon sir. Maraming salamat sir sa tiwala. God bless. So, hello po guys. Magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Kung anong oras po kayo nanonood. So, ito na po yung unit po ni Sir Victor Corpus na taga Ilocos Norte. Sir, naging successful po yung upgrade natin. Installed hop up. Yung request nyo po na Spitfire Glow na multicolor. Na tip po na suppressor and loudener na din po siya as well. And then, naging successful po yung upgrade natin sir na nag-reach po siya ng 320 average FPS at
maganda po yung tapon niya kasi nagpalit po tayo ng half-up. So, Sir Corpus, maraming salamat po sa tiwala na pinagkaloob niyo sa akin. At yun po, ipapadala na po natin yung unit nyo sa inyo ngayong araw via GNT. So guys, ayun lang po. Dito lang po nagtatapos yung video natin. Maraming salamat po sa panonood, sa suporta. At hindi po kayo nagsawa na manood po ng contents ko kahit na paulit-ulit na lang po na upgrades. Pero at least po guys, sana po meron po kayong natutunan at na-educate ko po kayo sa contents po na ginawa ko. So ayun lang po. Maraming salamat po ulit. Stay safe. God bless. Paalam. Sir Victor, Sir Daniel, salamat po sa order nyo. Ito po, nakapack na po yung orders nyo. Salamat.